This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa programang Family Matters. Ako po si Kuya Jerry. Samahan niyo ako sa isang oras ng kwentuhang pangpamilya. Ayan po, magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa ating hashtag Monday edition ng Family Matters kung saan binibigyan natin ng spotlight ang ating mga kalalakihan, ama ng tahanan, kuya, tatay, lolo at lahat ng nagsisilbing haligi ng pamilya. Welcome na naman sa isang makabuluhang hashtag Monday, ang araw kung saan tinutulungan nating maging mas matatag, mas maalaga at mas makadiyos ang ating mga tatay, mister at lahat ng lalaking leader sa kanilang tahanan. Mga kalalakihan, mga Monday, noong April 9, 2026, inaalala natin ang araw ng kagitingan. Isang palaala ng tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Pero tanong ko sa iyo kapatid, sa panahon ngayon, paano ba maging tunay na lalaki? Hindi na tayo nasa digmaan tulad ng Battle of Bataan, pero may laban pa rin tayo araw-araw. Kaya naman isang matibay na Lunes sa inyong lahat. Ako ang inyong Kuya Jerry at ngayong umaga pag-uusapan natin ang tunay na lalaki. May tapang, paninindigan, disiplina at puso ng kabayanihan. Kaya naman sa ating tagapakinig, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625 o pwede din kayong mag-comment sa ating FB page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan, at ngayong umaga po mga kapatid, ating pong himahimayin ang apat na katangian bilang isang tunay na lalaki. Ang una po mga kapatid, itong tapang or courage to stand. Alam mo kapatid, ang unang katangian ng tunay na lalaki ay ang tapang. Hindi ito yung tapang na siga o palaaway. Ito yung tapang na tumayo sa tama kahit mag-isa ka. Naalala natin ang mga sundalo noong Bataan Death March, hindi ba? Hindi sila umatras kahit alam nilang mahirap ang laban. Kaya naman mga kapatid, ang tapang, ito yung courage to stand, ay madalas nating inuugnay sa pisikal ng lakas o pakikipaglaban. Pero sa tunay na buhay, ang pinakamahirap na uri ng tapang ay ang moral courage. Yan. Kaya naman, ito ay ang kakayahang tumayo para sa katotohanan kahit sa lahat ng tao sa paligid mo ay gumagawa ng mali, di ba? Sa gitna ng peer pressure po o maling kultura, halimbawa, korupsyon o panloloko. Kaya naman ang tunay na lalaki ay hindi nagpapadala sa agos. No? Mauna bitaw no, mga kapatid, kung ating pong titingnan sa panahon ngayon ay very rampant o usually makikita na po natin itong patungkol po sa korupsyon o sa mga peer pressure. Pero kung ating pong titingnan sa ating buhay, dapat po tayo ay tumayo, no? May tapang po tayo para tumayo sa katotohanan. Hindi po tayo nagkapadala o wag po tayo magkapadala sa anumang panloloko o korupsyon sa ating paligid. No? Dapat po ay hindi tayo nagpapadala sa agos. Ayan, yan po ang moral courage, no? Pangalawa naman po mga kapatid, itong heroic connection. Kasi po tulad ng mga bayani sa Bataan, alam nating talo sila sa bilang.
Pero tumayo sila dahil iyon ang nararapat. Mga kamanday, ang tapang mo ay nasusukat kapag pinili mong protektahan ang dangal mo kaysa panandaliang pakinabang. Ayan. Diba? Inga naman jud na, no? Sa atong buhay, isip mga lalaki. Kailangan jud nga ato yung ipasulabi ang atong dangal kaysa panandaliang pakinabang. O diba? Namang yung mga panahon jud nga mingunta nga ay ako ning i-grab ning opportunity kay kuani dinagko nin siya. Pero panandali ang pakinabang lang po yan mga kapatid. Pero mas pipiliin po natin yung dangal natin, no? Maliit man, no? Kana siyang ginagmay man na siya, anang kapoy man, pero kay dangal man na siya para man na sa to ang integridad. Pero kung kanang giingon na nga ay ako ni pahimuslan kay dako ni siya pakinabang sa kuang kinabuhi. So dili na siya maayo. Mas pipiliin po natin yung ating pagkabayani. Ayan. So di ba? Mga kapatid, ang tunay na matapang ay hindi nambubuli. Tandaan natin 'yan. Sa halip siya ang nagiging boses ng mga walang boses. Ito po yung pagtatanggol sa mahihina. Ginagamit niya ang kanyang lakas para proteksyohan ang iba, hindi para manakit. So aton ning timan-an jud, mga kamandi, ang kaning magpanalipod sa mga luya, katong mahihina. Kung imo tan-awon bitaw ang lalaki nga isog kay kadtong naay kusog nga molipinsa sa mga biktima sa katarungan. Dili niya gamiton iyang pagkalaki para manghadlok. Nang giusahay na mga laki yun grabe gyud kabuli, no? Pero dili na to na gamiton para sa tuang kagulingon, no? Tandaan mga kapatid, timan nga dili niya gamiton o dili na to gamiton atong pagkalalaki para manghadlok, kundi para mahimong taming shield sa iyang pamilya o isig katao, no? Sa ato ang mga kapwa, no, mga tao, no? Mabigyan timan ay nato. Sunod mga kapatid, itong pag-amin sa pagkakamali. No? Ang pag-amin sa pagkakamali, isa itong mataas na uri ng tapang. Tandaan natin yan. Kanang bitong mo ang kunta sa atong sayo. No? Ang lalaking kayang tumayo at magsabi ng, nagkamali ako, pasensya na. Sorry sa ko ang sipyat, o di ba? Dili day na ang rason or meaning nga kanang huyang ka or kanabang weak ka. Mo na ang atiman nga ang pag-angkon sa sayop or mali mauna ang mas matapang kaysa lalaking laging naghahanap ng idadahilan. Tandaan natin yan. Karang bitong ang pag-angkon sa mali, no, timan no? Dili maluya ang lalaki kung muangkon siya sa iyang sayop. Timan mas isog ang tao nga makabarog og moingon nga sayop ko, pasaylo ako. Kaysa tao nga sige lang og pangangatarungan para lang dili siya maulawan. Timan-an nato na. Mauna ang ato ang una nga atong gihisgutan karong kabuntagon. Kaning tapang, courage to stand. Kaya naman mga kamandi, tandaan natin, ang tapang ay wala sa kamao. Ito ay nasa dibdib at sa talas ng prinsipyo. Ang lalaking may tapang ay ang lalaking kayang tumayo para sa dangal, pamilya, at sa Diyos. Ayan, ang una nating kanabang i-discuss karon when it comes sa tapang. Ito yung courage to stand. Ang pangalawa naman mga kapatid na ating pag-uusapan ngayon sa when it comes sa tunay na lalaki, ito yung paninindigan, conviction to stay. Ang salitang commitment ay unti-unti nang nawawala sa bokabularyo ng modernong panahon, di ba? Maraming lalaki ay seasonal lang. Nariyan lang kapag masaya o madali. Kaya naman mga kapatid, ang panindigan ay ang pagpili na manatili kahit wala na ang excitement. Ito ay ang pagiging consistency over intensity. Hindi sapat na magaling kang tatay tuwing sweldo. Tandaan natin yan, kailangang tatay ka rin sa gitna ng puyat at pagod. Ayan, di ba? Mga kamandi, ang mga bayani ay hindi naging bayani sa isang araw lang. Tandaan natin.
Nanindigan sila sa loob ng maraming taon ng paghihirap. Diba? Yung mga bayani natin, di man sa one day lang naging bayani sila kaagad. No. Nakaranas sila ng mga pagmamalupit, no? Nakaranas sila sa ilang buwan, ilang taon bago nila nakamtan yung kanilang ipinaglaban. At yon ang isang meaning ng pagkabayani, no? Mga kapatid, ang panindigan mo sa iyong asawa, anak at trabaho ang bumubuo ng iyong integridad. Kaya naman po, ang panindigan, ito yung conviction to stay, ay ang katangiang naghihiwalay sa lalaking hanggang salita lang at sa lalaking may isang salita. Hindi sapat na tumayo ka lang o yung tapang, kailangan mong manatili hanggang sa dulo kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Kung ating pong titingnan itong panindigan, ito ay ang katapatan sa iyong mga prinsipyo, pangako at tungkulin. Ang lalaking may panindigan ay hindi balimbing. O, di ba? O madaling magbago ang isip kapag naramdaman na ang pagod o hirap. Kaya naman, sa panindigan, nakakonect diha ang katapatan sa pangako. No? Kapag sinabi ng isang tunay na lalaki na gagawin ko ito o mananatili ako, itataya niya ang kanyang dangal para matupad yon. O, mao na gitawag integrity. No? Ang kanyang salita ay kasing tibay ng bato. Mao na ang katapatan sa pangako. Sunod na anapod ka ng hindi sumuko sa hamon. No? Sa relasyon man, sa trabaho o sa pangarap, ang panindigan ay ang pagpiling manatili o itong to stay. Kahit lumipas na ang emosyon o excitement. No? Ito ay ang pagkapatuloy dahil yon ang tama at dahil yon ang sinumpaan mong tungkulin. Mga kapatid, ang panindigan ay ang hindi pagtalikod sa iyong moralidad kahit may kapalit na pera, katanyagan o ginhawa. Mabasa na no sa atong kinabuhi no kaning mga lalaki nga naay panindigan kay naay usa ka pulong. Kung unsa iyang gisulti, iyahang paningkamputan yun nga tumanon. Dili siya mga babalin-balhin o walay baruganan. Mauna ang dapat tanaw nato sa ato ang pagkalalaki. No? Dili lang ni bahin sa pagsugod o kundi bahin sa paghuman. Timan sa kinabuhing kaminyoon, mao kini nga timan-an jud ang ato ang obligasyon. No? Ang tinuod nga lalaki kay magpabilin bisan pa og naay mga dagkong problema sa kinabuhi. Dili siya mo palayo umudagan sa mga responsibilidad nga iyahang gihimutangan sa iyahang sitwasyon karon, di ba? Namang mga panahon sa atong sitwasyon nga di na ako ni makaya, musibat ko, maikyas ko, no, palitrag kawala, no, kay dili niya kaya. So dili nga na ang ato ang mindset mga lalaki. Bisan pa no when it comes sa kinabuhing magtiayon no sa kinabuhi nga naa sa kaminyoon no bilang isang lalaki mubarog jud ka nga lig-on diha kay ikaw man ang gitan-aw gud sa imong pamilya. Bilang isang lalaki dapat hindi tayo susuko sa anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay no. Mga kamanday, dapat pod nga lig-on ang imong prinsipyo. Ano man, bisan og tanyagan pa ka og kwarta o hayahay nga kinabuhi. Basta mubuhat lang og daotan, no? Dili tay nga ni magpadala para lang sa imuhang pagbaylo sa maayong kahimtang. No, dapat naa kayoy prinsipyo. No, ang lalaki nga naay panindigan kay dili yod mulubad, no? Iyahang barugan kung unsa ang matarong hantod sa tumoy. Bisan pa unsay resulta, magpabilin jud ka sa imuhang prinsipyo. Ano man, kay mauna ang imuhang kapital sa imong kinabuhi. Wala jud makakuha niya na. Dili ka magpadala bisan pag-ibaylo sa mga bahandi, mga katanyagan nga ihatag sa imuha as long as naa kay prinsipyo
nga gibarugan. Dapat ligon jud ha, timan Mapito na kung tan-awan bitaw nimo kaning panindigan, mao ni ang ato abayang paglahutay, no? Kaning endurance. Kaya kung naata ni ani, mao ni modala sa tua nga naa kay tibay ng loob na manatili at hindi bumigay sa laban. Sa basa ginabuhat sa mga biyani sa una. Timan itong death march, no? Lisod kayo, nangamatay, dahan kayo nangamatay, pero mao to ang ilahang timailhan tatak ng tunay na pagkalalaki nga naman. Bisan pa nakasinati sila og mga dagko nga mga pagantos kasakit. Pero ilaha jong gibarugan nga ang ato ang nasod makamit jud ang tunay na kalayaan. Mao na mga araw ng kagitingan ng April 9. Mao na ato silang gi-honor jud sa ilahang gibarugan. So iana pud ta sa atong kinabuhi, no? Kita man pud bayani man pud ta. Ayaw yung naa nga dili ko bayani kay dili bang ko nailhan sa tanan, no? Ang tinuod nga pagkabayani dili man gud makita nga ilado or dailhan ka sa tanan. Ang tinuod nga bayani bisan sa hilom pero gibuhat nimo ang tinuod. Gibuhat nimo unsay tama. Mao na ang tinuod nga bayani. Kaya naman mga kapatid, no, ang panindigan ay ang anchor. Ito yung angkla natin ng ating pagkatao. Kung ang tapang ang nagpapatayo sa iyo, matong una, di ba tapang, mauna ang ato ang gibarugan. Ang panindigan ay ang siguradong hindi ka matitibag o basta-basta mapapaalis sa iyong kinalalagyan. Ayan. Di ba? Mauna ang imuhang pundasyon manggod. Nga dili ka basta-basta matanggal diha kay naa kay baruganan na mao na ang panindigan. Kaya naman ang tunay na lalaki ay hindi lang basta nandiyan, no? Dili lang ingon nga kay diha naa ka diha. Kundili siya ay nananatili. Ngano naa ka diha nagpabilin tungod kay mauna ang imuhang prinsipyo. Saludo bit ako sa mga lalaki nga hantod karon nagpabilin silang matinud-anon when it comes sa ilahang trabaho. Sa ilahang trabaho, being a doctor, being a nurse, no? Kanang mga attorney, mga pastor, no? Mga technician natin, mga kuya diyan na hindi basta-basta, no? Sa ating station manager na si Pastor Eman, nako saludo po ako. At sa atin na ring mga friends, sa ating mga family matters, no? Kaya Pastor Carlo Benitez, sa lahat ng mga lalaki, no? Kung nagpabilin ta sa atong gibarugan kay mao ni ang ato ang stand, no? Saludo po ako. At sa lahat ng mga sundalo na rin, no? Hindi lang mga sundalo, sa lahat ng mga aspeto ng ating mga ginagampanan, no? Mga tatay, mga lolo, mga kuya, no? Bisan unsa ang ato ang matang sa trabaho, as long as naatay tapang ug naatay gipanindigan, mauna ang ato ang angkla nganong nagpabilin ka diha. Ayan, di ba? Napakaganda po mga kapatid. So, bago muna tayo magpatuloy sa ating topic ngayong umaga, mag-break muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang ating Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan.
Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong kasama, Kuya Jerry. Mga ka-Monday, ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman, inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please sana sa message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan. So ngayong umaga po mga kapatid, bago muna tayo magpatuloy sa ating pangatlo at pang-apat ng ating mga punto, no, happy listening po pala. Ating pong babatiin ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating FB page. Ayan, sa aking mga friends na mga pastor dito sa CDO. Through Facebook page po sila nakikinig. Ayan, babatiin ko si Pastor Efren, si Pastor Jesse, at saka si Pastor Macalister, si Pastor Norel. At syempre sa aking mga friends din dyan nakikinig sa Zamboanga City, no? Happy listening po kina Pastor Dondon Abihar at sa aking tatay na laging nakikinig sa radyo. Happy listening po sa aking magiting na ama na si Pastor Alex Baya. Ayan, at kahit naman sa ating mga tagapakinig sa online o sa radyo, no, happy listening din sa inyong lahat diyan sa Basilan, sa Hulo at sa Tawi-Tawi. At pati na rin sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Ayan. Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig sa programang ito. Ayan. At ngayong umaga mga kapatid, atin na pong ipagpatuloy ang ating nasimulan. Ang unang punto, ito yung tapang. Diba? Pangalawa, paninindigan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating topic. Ang pangatlo po mga kapatid, ito ay ang disiplina. Diba? Kinsa may ganahan nga, kinahanglan yun nga na ay disiplina. No? When it comes sa ating buhay po mga kapatid, bilang isang lalaki, kailangan natin ng disiplina. Ang disiplina po mga kapatid, ito yung control over self. No? Sabi nga, he who conquers himself is mightier than he who conquers a city. Ang kawalan ng disiplina ang dahilan kung bakit maraming potensyal ng lalaki ang nasasayang. Tandaan natin, ang tunay na kalayaan na hindi ang paggawa ng lahat ng gusto mo. Ng bisyo, katamaran, panandaliang aliyo,
kundi ang pagkaroon ng kapangyarihan na hindi gawin ang mga bagay na makakasira sa iyo. Tandaan natin mga kamande, ang disiplina ay ang tulay sa pagitan ng iyong mga pangarap at ng katuparan nito. Ang isang sundalo ng walang disiplina ay panganib sa kanyang sariling pangkat. Sa pamilya naman, ang lalaking walang kontrol sa galit o sa pera ay nagdadala ng kapahamakan. Ang disiplina ay proteksyon, hindi kulungan. Ayan, di ba? So tandaan natin to mga kapatid, itong disiplina. Dapat may control tayo sa ating sarili. Mga kapatid, ang disiplina, ito yung nagsisilbing timon or steering wheel ng ating pagkatao. Kung ang tapang ang nagpapatayo sa iyo at ang panindigan ang nagpapanatili sa iyo, kapatid, kamande, ang disiplina naman ang nagdidikta kung paano mo papalakarin ang iyong buhay ng may kaayusan at direksyon. Kaya naman mga kapatid, itong disiplina, sabi ko kanina, disiplina dapat ito yung nakokontrol sa ating sarili. Ang tunay na kapangyarihan na hindi ang pagkontrol sa ibang tao. No? Kana bang mahimo kang diktador na ka? Kanang gikontrol na nimo ang ubang tao. Dili na ang tunay na kapangyarihan ng lalaki ha. Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na lalaki ay ang kakayahang kontrolin ang sariling damdamin, hudyat ng laman at mga bisyo. Kaya naman sa ating buhay, ang pagpigil sa sarili or self-restraint ay ang lalaking may disiplina, hindi alipin na kanyang galit o bugso ng damdamin. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Hindi siya nagpapadala sa panandaliang aliw na nakakasira sa kanyang kinabukasan. Kaya naman po, sa ating buhay, kailangan natin ng consistency sa pag-unlad. Kasama sa disiplina ang paggawa ng mga bagay na dapat gawin kahit na tinatamad ka na. No? Kapatid, ito ay ang pag-aalaga sa katawan, pag-aaral, at pagtatrabaho ng tapat araw-araw. Diba? Sa ating buhay, kailangan natin ng consistency para tayo umunlad sa ating pag-aaral. Diba? Paano natin kasakatuparan yung ating goal kung hindi tayo kanabang tinatamad ka na sa iyong pag-aaral. No? Kailangan natin ng consistency. Sa ating trabaho din, para maging ma-promote ka in the future, kailangan pa rin ng consistency dyan. No? Dapat tayo ay mananatiling tapat araw-araw para, unsaman, sa dulo, may maaani tayo. Tandaan natin yan. Sa pag-antos, naadyog kay makuha niya na kay maani. Kada bitong sa pagtanom bitaw, no? Dili man na ingon nga maka-harvest din ka, no? Maabot ang panahon nga diha sa imong pagtanom naadyog kay maani. Ingana po na sa atong kinabuhi, no? Ang disiplina maunang ato ang binhi, no? Para pod nga sa lahing adlaw kung nagpabilin ka nga gibutang nimo ang imong disiplina sa imong sarili, no? Naa kay makita niya na nga ikaw naa kay gibarugan nga mga maayo nga unsaon nimo i-control ang mga dili maayong mga binuhatan sa imong kinabuhi. Ayan. Kung ibitaw na tanawon bitaw, no? Ang tinuod nga kusgan nga lalaki dili kadtong makatumba og kontra. Kung dili kadtong makapugong sa iyang kagalingon, timan imaw nay tinuod, makapugong sa iyang kagalingon, sa iyang kasuko o garbo. No, dili siya magpadala sa iyang bugso ng damdamin. Ayan. So dapat jud nga pugnan nimo ang imong kasuko or ang imong pride. Mga kamande, ang naay disiplina kay naay direksyon sa kinabuhi. Ito nang timan-an. Dili siya magsalig sa swerte. Magiusahay nga kung swertihon ko, ang ugma nay mag-agad sa kuang kinabuhi, no? No, dili siya magsalig sa swerte o mo magtinapulan. Dapat maningkamot siya og bulihok bisan og kapoy na. Naman yung nga panahon nga kapoy ka, pero
Nalimbaso gyapon ka, nalingkamot ka, bisan ka po. Nga naman, tungod kay, kabalo ka, nga kung ato ning ipadayon, naa kay maani. No? Kabalo siya sa iyang obligasyon. No? Dapat timan-an nato na. Mapitan na mga kamanday, ang disiplina kay ang pag-ingon og dili, no? Kabalo kami ingon og dili sa mga butang nga makadaot sa lawas, sa pamilya o sa dungog. No? Ang lalaki nga naay kontrol sa iyang kagalingon kay hari sa iyang kagulingong hunahuna og lawas. So mao na ang atoang gibarugan. Kung kabalo day ka mo kontrol sa imuhang kagulingon, ikaw ang mao ang hari sa imong hunahuna og sa lawas. Ayan mga kapatid. Kaya naman ngayong umaga mga kapatid, sa itong pangatlo, when it comes sa disiplina, tandaan natin, kapatid, kamanday, ang lalaking walang disiplina ay parang barkong walang timon. Tandaan natin yan. Malakas ang makina, muna ang imong tapang, at matibay ang katawan, pananindigan. Pero palutang-lutang lang at walang patutunguhan. Kamanday, ang disiplina ang nagpapatunay na ikaw ang kapitan ng sarili mong buhay. Ayan, tandaan natin yan ha. Ikaw ang kapitan ng sarili mong buhay kapag may disiplina ka sa sarili mo. Ayan po mga kapatid, tandaan natin yan ha. Ang ating pangatlo, disiplina, control over self. Ang pang-apat naman natin ang pag-usapan mga kapatid, ito yung puso ng kabayanihan or heart to serve. Mga kamanday, ito ang pinakamataas na antas ng pagiging lalaki. Ang sacrificial leadership. Ang lakas ng lalaki ay ibinigay hindi para mang-api, kundi para magsilbi. Kung ating pong titingnan mga kapatid, itong puso ng kabayanihan, ito ay ang pagiging head of the family. Ay hindi lisensya para mag-utos, kundi responsibilidad para maglingkod. Ang tunay na macho ay yung kayang maglaba, kayang mag-alaga ng anak at unahin ang pangailangan ng iba bago ang sarili. Mga kapatid, ang kabayanihan ay makikita sa mga maliit na sakripisyo na walang nakikita. Diba? Napakaganda po mga kapatid. At isa naman, ito ang pinakamahalagang sangkap sa lahat. Ang puso ng kabayanihan or heart to serve ang nagbibigay ng layunin o purpose sa isang tapang, panindigan at disiplina. Kung wala ito mga kapatid, ang lakas ng isang lalaki ay maaring mauwi sa pagiging makasarili o diktador. Kaya naman mga kapatid, kung ating pong titingnan, ang puso ng kabayanihan o heart to service, ito ay ang tunay na kabayanihan ay hindi nangailangan ng kapa o espesyal na kapangyarihan. Ito ay ang pagpili na unahin ang kapakanan ng iba, ng pamilya, ng komunidad, at ng bayan bago ang sarili. Kung ating pong tatandaan mga kamanday, ang mga bayani sa araw ng kagitingan ay nag-alay ng buhay para sa mga taong hindi pa nila kilala. Bilang lalaki, tinatawag ka na maging living sacrifice. Ialay ang iyong oras at pagod para sa kinabukasan ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya naman po, sa mundong ito ay hindi nangailangan ng mas maraming siga. Ang kailangan natin ay mga lalaking may matitigas na prinsipyo pero malalambot na puso para sa kanilang kapwa. Yan naman po mga kapatid, tandaan natin, mas mahalaga sa isang lalaki na may puso ng kabayanihan. At ito ay ang heart to serve, mga kapatid. So yun po ang ating pang-apat. O mauto no, timan-an nato jud ang ato ang upat ka mga punto na paano natin malalaman na ang tunay na lalaki ay hindi makikita sa pagiging matapang, kundi makikita sa katangian. Ito ay ang tapang na ito ay nasa insaktong lugar. Ayan po. Pangalawa, paninindigan. No? Pangatlo, disiplina. At ang pang-apat, puso ng kabayanihan. Mabitan no, ang puso ng kabayanihan po mga kapatid, ito ay ang ating soul ng pagkalalaki. Ang tapang,
panindigan at disiplina ay mga kagamitan lamang. Kumbaga tools lang po ito mga kapatid. Ngunit ang puso sa paglilingkod ang nagdidikta kung paano mo gagamitin ang mga kagamitang ito para makagawa ng magandang marka sa mundo. Ang tunay na lalaki ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. At yan ay tandaan natin po mga kamande. At para sa lahat ng mga lalaking nagsisikap na isabuhay ang apat na katangiang ito, hindi madali ang landas ng pagiging tunay na lalaki. Ngunit ito ang pinakamarangal na misyon na maaari mong gampanan. Tandaan natin mga kapatid, huwag kang mabalisa kung pakiramdam mo ay hindi ka perpekto sa mga aspetong ito. No? Nami usahay nga makayong ay wala mo ko anang apat na katangian Kuya Jerry. Pero huwag kang mabahala, huwag kang mabalisa, no? So, ang pagiging tunay na lalaki ay hindi isang destinasyon, kundi isang habambuhay na paglalakbay. May mga araw po mga kapatid na baka manghina ang iyong tapang o magkulang ang iyong disiplina. Ngunit ang mahalaga ay bumabangon ka at sinusubukang muli. Tandaan natin mga kamande, ang mundong ito ay hindi nangailangan ng higit pang mga lalaking macho sa labas. Kailangan ng macho ang mga lalaking matibay sa loob. Ang iyong pamilya, ang iyong komunidad at ang susunod na henerasyon ay nakatingin sa iyo bilang haligi. Ang bawat sakripisyo mo at bawat pagpili sa tama kaysa madali ay may malalim na kabuluhan. Kaya naman ipagpatuloy mo ang laban. Ayan po mga kapatid. At para sa atin namang mga kaibigang mga Bisaya, no? Timan ang kusog sa usa ka lalaki wala makita sa iyang bukton. Timan na kung nasa sa iyang pagpangga o pagserbisyo sa iyang pamilya. Dili kinahanglan nga mahimok kang perpekto dayon. Ang importante kay naa kay paningkamot o pagpaubos. Ayaw itandi ang imong kaugalingon sa uban. Ang importante kay nagpabilin kang makadiyos o makatao. Salig lang kamande, kaya na nimo. Mabitano timan ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong napabagsak, kundi sa kung gaano karami ang iyong naitayo at natulungan. Kaya naman po mga kapatid, keep standing, keep staying, keep controlling, and most of all, keep loving. Ayan po mga kapatid, ang iyong buhay ang magsisilbing pinakamagandang kwento ng kabayanihan para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ayan. Naman, tandaan natin yan po mga kapatid. No? Remember, ang tunay na pagsubok sa pagkalalaki ay wala sa teorya. Tandaan natin. Kundi sa kung paano mo ito isinasabuhay sa gitna ng pressure, pagod at mga tukso ng modernong mundo. Kaya naman mga kapatid, sa buhay natin, no, sa trabaho o sa paralan, kung nakikita mong may ginagawang mali ang iyong mga kasama, tulad ng pangungutya sa ibang pandaraya, no, magkaroon ng lakas ng loob na huwag sumali, huwag matakot na mapag-iwanan kung ang kapalit naman nito ay ang iyong integridad. Para sa iyong sarili mga kapatid, harapin ang iyong mga kinatatakutan. Kung takot kang mabigo, subukan mo pa rin. Ang pag-amin sa kailangan mo ng tulong ay isa ring anyo ng tapang. At ang pangalawa naman mga kapatid, tungkol sa panindigan or conviction to stay, no, sa ating buhay, sa panahon ng tampuhan o dry season, sa relasyon o asawa, huwag agad mag-isip na bumitaw. Ang panindigan ay ang pagiging manatili at ayusin ang gusot dahil nangakon ka. Ayan. Para naman sa ating mga pangarap, kapag mahirap na ang kurso o ang trabaho, huwag kang mag-quit dahil lang sa pagod. Manatili ka, no? Hanggang sa makamit mo ang resulta ng tagumpay. Tandaan natin yan. Ang tunay na lalaki ay hindi quitter. At sa pangatlo po mga kapatid, ang ating disiplina. Dapat may control tayo sa ating sarili, no? Huwag bumili ng mga bagay na hindi mo kailangan para lang magpasikat. Ang disiplina sa pera ay ang pagpapatunay na kontrolado mo ang iyong pagnanasa. Tandaan, sa social media at oras, dapat kontrolin ang pag-scroll sa cellphone.
maglaan ng oras para sa pag-ehersisyo, pagbabasa o pagtulong sa gawaing bahay. Ang disiplina sa katawan at isipan ay paghahanda para sa mas malalaking laban sa buhay. Ayan mga kapatid. At tungkol naman sa ating galit, no? Sa halip na sumigaw o manakit kapag nagagalit, kapatid, ang dapat nating gawin, huminga ng malalim at mag-isip. Ang pagtitimpi ay ang pinakamataas na uri ng self-control. Ayan po mga kapatid. At tungkol naman sa puso ng kabayanihan, tandaan natin when it comes sa ating tahanan, huwag kang maging bisita sa sarili mong bahay. Maghugas ng pinggan, mag-alaga ng anak o tumulong sa may bigat na gawain ng hindi na inuutusan. Ang paglilingkod ay nagsisimula sa pamilya. At tungkol naman sa ating komunidad po, maging handang tumulong sa kapitbahay na ngailangan ng walang hinihintay na kapalit. Maging ehemplo ng maayos na mamamayan. Pagsunod sa batas, trapiko, hindi pagtatapon ng basura kahit saan, at paggalang sa lahat ng tao, anuman ang estado nila sa buhay. Yun po mga kapatid. Kaya naman po, hindi mo kailangan maging perpekto agad. Tandaan natin, ang mahalaga ay ang consistency. Ang maliit na desisyon mo araw-araw, ang pagpili sa tama, ang pagpigil sa galit at ang pagtulong sa iba. Ang unti-unting huhubog sa iyo upang maging isang tunay na lalaki na may tapang, panindigan, disiplina at puso. Kapatid, lihok na, barog na. Ayan, so nindot kayo no, ang ato ang pagdasig sa ato ang mga kalalakihan when it comes sa ato ang sariling buhay, isip mga kamanday. Kaya naman po sa isang lalaking may tapang ngunit walang disiplina ay mapanganib. Ang lalaking may panindigan ngunit walang puso ay malupit. Ngunit ang lalaking pinagsama-sama ang apat na ito ay nagiging una, isang haligi ng tahanan. Pangalawa, isang modelo sa lipunan. At ang pangatlo, isang tagapagtanggol ng mga naaapi. Ayan. Kaya naman po mga kamanday, ang mundo ay hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Totoo naman. No? Kundi ang mga lalaking may pananagutan o yung accountability. Sa bawat desisyon mo na piliin ang tama kaysa madali, pinapatunayan mo ang iyong tunay na halaga. Kaya naman po, no, always na tayong nag-encourage sa ating mga kamanday ngayon. Ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa lakas ng kanyang bisig, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at laki ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Kaya naman no, padayon o pagmando sa imong kaugalingon, no? Tayo ay tumayo, magpatuloy at pamunuan ang iyong sarili. Mga kapatid, no, higit sa lahat, huwag nating kalimutan na marunong tayong kumilala sa ating Panginoon o sa ating Diyos. Bakit? Kasi ito ang pinagmulan ng lahat ng karunungan. Ang lalaking may takot sa Diyos ay marunong magpakumbaba dahil alam niyang may mas mataas na otoridad sa kanya. Ang tunay na lakas ay nangailangan ng pananampalataya. Kapag alam mong may Diyos na gabay mo, mas madaling maging matapang at magkaroon ng disiplina dahil alam mong may layunin ang iyong buhay. Mabitan sa mga lalaki nga naay pagtuo sa Ginoo, no, dili basta-basta mapahitason. Tinuod yun na. Kaya kung ang tao, ang lalaki na ay Ginoo, mahadlok man siya o kanunay siyang ma-remind nga dapat magpakumbaba o magpaubos jud sa kanunay. Mapitan nga kabalo siya nga ang iyang kusog o kinaadman, knowledge, no? Kinaadman gikan sa labang makagahom mao ang magpabilin siyang mapaubsanon o matarong. Muna, ugtiman po nato no, kita mga lalaki, kabaluta mo respeto sa mga kababaihan, no? Ato yung irespeto ang mga babae, no? Itrato sa mga lalaki ang mga kababaihan, lalo na sa ina, asawa, kapatid o kapwa, ay ang ultimate litmus test
sa kanyang karakter. Ang tunay na lalaki ay hindi nananakit, hindi namambastos, at hindi minamaliit ang mga babae. Ginagamit niya ang kanyang tapang para protektahan sila, hindi para apihin. Mapito na ang tinuod nga lalaki kay kahibalo mo respeto sa babae. Dili siya mag-abuso o magpakaubos nila. Iyang giisip ang mga babae nga naay dagkong bili o dungog. Parehas sagod na sa pagpangga niya sa iyang kagulhingong inahan. No? Kung unsa nimo kalab ang imong mama, imong mother o inahan, ingana usab nimo pagrespeto sa mga kababaihan. At yon ang pagiging tunay na lalaki. Kaya naman mga kapatid, sa ating buhay, i-reflect natin ang ating sarili. Kung titingnan po natin, ang dami po nating dapat na kanabang ikompleto. Kung unsa ba yun ang dapat natong himuon. No? Di ba naman tayo nakabalutang sa ato ang tapang, no? Kanang para matuto tayong makatayo. Panindigan para makapanatili tayo. Makadi ka mo isbog, diha radyo ka magpabilin. Ikatulo, disiplina. Para makontrol nimo ang imong sarili. At ang pang-upat, puso ng kabayanihan para makapagsilbi. O dati additional, nga kinahanglan dili nimo kalimtan ang imong Ginoo. Para maging marunong o kanang naakay respeto usab, para maging marangal. Kaya naman po mga kapatid, no, ang pagdaragdag ng aspetong espiritual at paggalang sa kapwa ang kumukumpleto sa iyong armor. Hindi ka lang basta lalaki sa pangalan, ikaw ay nagiging isang Ginoo or gentleman. Isang lalaking may tapang pero may lambot ng puso, may lakas pero control. Mauna. Bubutan no, para kini sa mga lalaki usab no, kini ang mga dugang nga hiyas nga mahimo nimo nga usa ka tinuod nga haligi. Timan ina nga kaya nimo na, di ka maingon nga di nimo kaya oy. Kaya nimo na uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Ipadayon ang paglambo isip usa ka tinuod nga tunay na lalaki o isang marangal na lalaki. Hayan po mga kapatid. At ngayon ay wala na po tayong oras. Dadako na po tayo sa ating mga panalangin. At tayo po ay manalangin mga kapatid. Ginoong Dios nga makagahom, karong orasa magaduol kami kanimo uban sa pagpaubos. Salamat sa kinabuhi ug sa kusog nga imong gihatag kanamo. Dawata kining akong mga pag-ampo o Dios. Hatagi kami og kaisog nga makabarog kami para sa kamatuoran bisan og kami ra usa. Tabangi kami nga dili mahadlok sa mga pagsulay ug mahimong taming para sa mga huyang og nanginahanglan. Liguna ang among paninindigan aron mahimo kaming matinud-anon sa among mga saad. Hatagi kami og kalig-on nga mupabilin og mulahutay sa among mga obligasyon sa pamilya ug sa trabaho bisan pa man sa panahon sa kalisod. Ginoo, itudlo kanamo ang disiplina aron mahimo kaming hari sa among kagulingong garbo, kasuko og mga daotang tinguha. Tabangi kami nga magmando sa among lawas og hunahuna aron dili kami mahisalaang sa dalan nga imong gilatid. Hikapi o Dios or hikapa ang among makasing-kasing nga makakat-on kami sa pagserbisyo nga walay pagdahom ug balos. Himoa kaming instrumento sa among gugma o sa imong gugma ug kaluoy aron ang among pagkalalaki magamit sa pagtukod dili sa paguba kundi sa pag-amuma ug dili sa pagpasakit. Ginoo, panalangini ang among pamilya ug ang tanang nagsalig kanamo. Himoa kami nga usa ka lalaki nga marangal, disente ug makadiyos. Kining tanan o Dios amo lamang gisalig diha kanimo pinaagi sa pangalan ni Hesukristo nga among Dios ug manluwas. Amen ug amen. Og salamat sa inyong pag-uban kanamo nining programa nga Family Matters #Monday Edition.
Hinaot nga dili ka mo mapulan sa kanunay pagpaminaw ni ining ato ang programa. Ug sa dili pa ta di ay magpasalamat sa atong mga technician. Happy birthday di ay sa tanan nga naga-birthday karong bulana sa month of April. Naway ang Dios kanunay magahatag kaninyo og taas nga kidabuhi og hatagan og maayong panglawas. Ayan, at tayo din ay magpapasalamat na rin sa ating mga technicians. Salamat po kina Kuya Romel Paulino at Kuya Rolando Alfonso. Mga kapatid, abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. God bless and bye-bye.